Kamusta na nga po mga master at sa bidyong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 239 sa manhwa series ng Solomax Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita sa atin etong Giant's Fortress at etong ang si Jinyu ay masayang nagpapasalamat para dito sa naging pagtugon nitong kapwa Senator at Loki sa kanyang kahilingan na protektahan ang mga base na kanyang pinangangasiwaan. Tugon naman nitong divine being na si Loki na kumilos sila batay sa kanilang napagkasunduan, subalit aniya ay mahalaga din para sa kanila na hindi na muling masira pa etong World Tree. Natanong naman siya nitong si Thor kung nakahanap na nga daw ba ng paraan itong binata kung papaano muling maire-revive ang World Tree na si Yggdrasil. Sinagot naman siya nito ng oo at plano nga raw niyang tahakin na ang ika-23 palapag ng tore upang makuha ang tinatawag na Spring Water of the Sun na isang mid-grade saplings kagaya ng World Tree. Subalit hindi nga raw ito sapat upang sila ay magtagumpay sa kanilang hangarin kung kaya't kung maaari nga daw ay muling mangolekta etong dalawang divine being ng kahit ilan pang nagkalat na tirang bahagi ng Yggdrasil upang mas bumilis ang proseso ng muli nitong paglaki na agad namang tinugon nitong kapwa Senator at Loki. Nakangiti nga niyang pinagmasdan na umalis etong dalawang divine beings hanggang sa tinawag ang kanyang atensyon nitong si Alice kung saan ay inihayag nga nito na bagyan niyang napupuna ang pagpapahalaga ng binata para dito kina Thor at Loki na nawalan ng tahanan. Gayun din, kani-kanina nga lamang ay napansin din niya na bagamat lumuluha na etong Saintess na si Teresa, ay hindi man lamang di umano siya kakikitaan ng anumang pagkabigla o negatibong emosyon. Kung kaya't kaniyang masasabing mukhang malapit nga raw ang kalooban nitong si Jinyuk sa mga residente ng Tore kumpara sa mga tao na ipinagtaka naman nitong ating pangunahing tauhan na marinig. Inihayag nga nitong si Jinyuk na sa totoo lamang ay kadalasang palagi niyang hinahayaang resolbahin nitong kanyang dakilang stalker ang mga gusot na kanyang kinakaharap. Subalit ibang usapin na nga raw itong kasalukuyan niyang kinasasadlakan. Pagkatapos ay inilipat ang eksena sa Korean Awakeners Association at ating masisilayan itong isang babaeng bagyang tensyonado habang pilit na pinaghihintay pa ng ilang saglit ang mga naroroon sapagkat malinaw nga daw silang humingi ng kahilingan para sa manlalarong si Chon Yusong na tahakin ang nasabing lokasyon para sa isang importanteng usapin. Agad naman siyang kinundina ng isa sa mga ito at inihayag na imposible nga raw pumunta sa nasabing lokasyon ang isang mamamatay tao nang batay lamang sa kanyang personal na kagustuhan sapagkat tiyak na alam nitong mabubugbog lamang siya pang nagkataon at ang nagsaad nga nito ay walang iba kundi si Hong Jokpyo. Kasabay na pagbibigay diin na ang kabiguan nga raw ng Hunters Association na arestuhin ang nasabing manlalaro habang nasa portal ay isang napakalaking pagkakamali. Buwat ng dapat nga raw ay nagpadala pa sila ng mas maraming manlalaro upang hindi na ito mangyari. Pagkatapos ay bagya niyang tinapik etong babaeng manlalaro na unang nakakita sa bangkay nitong si Faiden at nangakong bibigyan niya ng hustisya ang naging kamatayan nitong kanilang kasamahan. Samantalang mula sa isang tabi ay ating masisilayang naroroon din etong sina Maria na nawikang lubang napakaraming individual ang nagnanais na hilahin pababa etong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan. Nangangamba nga rin etong si Teresa kung darating nga daw ba itong si Chon Yusong sa nasabing pagpupulong at natanong kung nakadarama din ba ng galit etong kanyang kaibigan dahil sa pagpanaw ng kanilang Vice Guildmaster. Marahang sinagot naman siya nitong kanyang kaibigan na nauunawaan niya ang lahat ng mga nangyari buwat nang nagmutate nga raw itong si Faiden sa isang Blood Lancer at wala nang iba pang paraan upang siya ay mailigtas. Gayun din, hindi nga raw siya katulad nitong mga lintang naroroon na ang tanging hangarin ay sirain ang Veterans Corporation na pinamumunuan nitong si Kang Jin-hyuk. Subalit kahit ganoon nga raw ang kanyang personal na pananaw, ang paslangin ng isang bantog na manlalaro ay masasabi niyang isang napakagandang pagkakataon upang pabagsakin ng mga makasariling individual ang kanilang samahan, lalo na't ginagamit nila bilang excuse ang pagdadalamhating nadarama ng mga manlalarong malapit sa yumaong si Faiden. Muli nga siyang natanong nitong si Teresa kung ayos lamang daw ba siya matapos ang lahat ng mga nangyari, na sinagot din ito na sa totoo lamang ay wala siyang panahon para panghinaan ng kalooban dahil sa bigat ng responsibilidad na nakaatang para sa kaniya. Maya-maya pa ay may isang yabag ng paa ang sadyang pumukaw sa atensyon ng lahat ng mga individual na naroroon at ito nga ay mula pala sa lalaking kanilang pinag-iinitan na walang iba kundi si Chun Yusong. Sadyang masisilayan natin ang hindi magandang pagtrato ng lahat ng mga taong naroroon para sa dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan na agarang tinahak naman ang podium sa harapan nilang lahat. Habang kapwa mas minabuti namang magpasalamat nitong chairman na si Han Sang-jin buwat sa pagtugon nitong nasabing manlalaro mula sa kanilang kahilingan. Seryoso ngang nawika nitong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan na ngayong naroroon siya
ay maaari nang magsimulang magtanong ang sinuman sa nais nilang malaman. Doy agad naman siyang tinugon nitong si Miss Bubblegum at inihayag sa kaniya na naroroon nga daw sila buwat sa suspisyon ng kanyang pagpaslang sa tumatayong Vice Master ng Olympus Guild at hinahangad na malaman kung totoo nga daw ba ang nasabing paratang. Seryoso namang sinagot siya ni Chon Yusong na totoong pinaslang niya etong si Faiden matapos nang nasabing manlalaro ay mag-transform at naging isang blood lancer gamit ang necromancy. Sa totoo nga lamang daw ay hiniling nga rin nitong manlalarong si Teresa na kanilang subukang hulihin ng buhay etong si Faiden at maganap ng paraan upang muli siyang maibalik sa normal na estado. Subalit sadyang wala na nga raw sa katinuan ang nasabing manlalaro at kapwa'y nangad na patayin silang lahat na naroroon. Kabilang na dito etong guildmaster na si Maria. At iyon nga daw ang kanyang naging basihan upang mapagpasyahang tapusin na lamang etong manlalarong sadyang mapanganib na para sa kanilang lahat. Ngunit agara naman siyang muling inakusahan nitong si Hong Jokpyo na nagpapalusot lamang etong si Chun Yusong sapagkat papaano nga raw siya nakakasiguro at mapapatunayan na permanente na ang nasabing mutasyon para dito sa pinaslang niyang si Faiden. Dagdag na ako sa panga ng ibang mga naroroon na marahil ay hinahangad lamang ng Veterans Corporation na masigit na mamonopolyo ang lahat ng mga resources na nasa loob ng Tower of Trials, kung kaya't kanila nang idinidispatcha ang mga masasabi nilang kakumpetensya na isa di umanong nakahihiyang paraan at silang lahat ay galit na isinisigaw na dapat pagbayaran nitong si Chun Yusong ang krimeng kanyang nagawa. Ang mga akusasyon ngang sinasalo nitong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan ay alam nitong si Teresa na sana'y dapat para sa kanya at sinisisi ang kanyang sarili buwat sa kanyang naging mabagal na pagtugon sa ganong klase ng mga senaryo. Hanggang sa natigilan nga siya nung kanyang marinig ang isang boses habang isinasaad na sadyang napakaingay nga raw ng nasabing silid na kapwa kinabigla din ng lahat ng mga naroroon at maging etong si Chun Yusong sapagkat ang nasabing payag nga ay nagmula kay Jinyuk habang nakasakay sa Azure Dragon at kasakasama etong si Alice na sinisilip ang mga kaganapan mula sa labas na bahagi nitong gusali. Seryosong natanong nga siya nitong kanyang dakilang stalker kung ano ang kanyang ginagawa sa kasalukuyan na sinagot naman nitong binata na bilang isang mabuting boss ay naroroon siya upang iligtas itong kanyang employee na kasalukuyang nalalagay sa hindi magandang sitwasyon. Eto namang si Alice ay nagsimulang gumawa ng butas mula sa makapal na salamin gamit lamang ang kanyang daliri na madali din lamang niyang nagawa. Pagsasaad pa nga nitong si Jinyuk na kung hindi nga raw kikilos ang kanyang mga kasamahan ay mas maraming manlalaro lamang ang mapapahamak. Ito nga raw ang isa sa kanyang mga tagubilin para sa kanyang mga kasamahan. Umabot na nga rin daw sa kanyang kaalaman ang tunay na nangyari at totoong nakakapanghinayang na muli ay isang buhay ng manlalaro ang di sinasadyang naisakripisyo dahil sa naturang insidente. Ngunit sadya namang hindi ito pinalagpas ni na Hong Jokpyo na binibigyang diin na hindi iyon matatawag na isang insidente pagkus isang araw itong tahasang pagpaslang ng walang kalaban-labang manlalaro. Subalit pabalagbag naman siyang sinagot nitong ating pangunahing tauhan na hindi nga raw ito ang pinakamahalagang usapin sa kasalukuyan at natanong ang lahat kung ilan sa mga naroroon ang sadyang naghahangad ng katarungan para sa kamatayan ni Faiden. Hindi ba't malamang nga daw ay nandirito sila sa silid upang makakuha ng higit na papabor para sa kanila. Alam kasi ni Jinyuk na ang mga lintang naroroon ay tanging ginagamit lamang na palusot etong nagawa ni Chun Yusong para sa kanilang mga personal na hangarin. Pahayag nga nitong binata na bilang pag-ako sa responsibilidad ng di sinasadyang pagpatay sa manlalarong si Faiden ay kanilang bubuksan ang buong ika-20 palapag ng tore para sa lahat upang makapagmina ng mga mana stones na siyang malaking tulong para sa buong sangkatauhan laban sa panganib ng tore. Gayun din, ang mga ngasiwa nga daw ng mga kontrata sa pagmimina ay eto di umanong si Chairman Hang Sang-jin na hindi nga makapaniwala sa kanilang mga naririnig. Buwat ng ang mga bayad na magmumula sa mga magmimina sa nasabing palapag ay magiging pondo na siyang magagamit sa mga operasyon ng Awakened Association. Aniya ay maswerte nga daw silang lahat sapagkat napakaraming mana stones ang matatagpuan sa ika-20 palapag ng tore, kasabay ng paghagis ng mga papel na gagamitin para sa kontrata na ayon pa kay Jinyuk ay first come first serve, di umano ang magiging patakaran. Pagkarinig nga ng lahat ng mga individual na naroroon sa kanyang payag na binitawan, ay agaran ang mga itong humahangos at nagmamadaling kumuha ng mga papel na ikinalat sa lapag at hinahangad na maunang makausap etong chairman ng Awakened Association. Sa gitna nga ng kaguluhan ay masisilayang tinawag ang atensyon nitong si Chun Yusong ni na Jinyuk at inaaya na itong umalis sa naturang lokasyon. Subalit bago pa man niya ito maisagawa ay agad naman siyang pinahinto sa kanyang paglalakad nitong babaeng nakasaksi sa sinapit nitong si Faiden at hindi makapaniwalang walang halaga para di umano kay Jinyuk ang pagkakaroon ng hustisya para sa naging biktima nitong sword saint na si Chun Yusong. Ngunit seryoso namang sinagot siya nitong binata
na kung pagmamasdan ng kanyang mga mata ang mga nangyayari, ang salitang hustisya di umano ay mawawalan ng saysay oras na lumabas ang nakatagong kasakiman ng mga taong akala niya ay tutulong sa kanya. Kasabay noon ay umalis na nga sila sakay ng Azure Dragon at etong si Teresa ay bagyang napapaisip kung magiging ayos lamang ang lahat. Ngunit pinakalma naman sila nitong ating pangunahing tauhan at muling isinaad na sila nga daw ang mga unang may tsansang makaabot ng pinakatuktok nitong tore. Kaya't kung mabibigo sila dahil lamang sa ganitong klase ng gusot, ay tiyak na magiging katapusan na ito ng kanilang mundo. Kaya't nakangiti niyang nasambit na sa kahit ano pang paraan ay kanilang susuportahan ang bawat isa oras na nalagay sa hindi magandang sitwasyon mga master.